Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Sultanate of Sulu walang pananagutan sa batas ng Pilipinas ayon sa isang abogado. Pero kasong posibleng isampa na Malaysia, posibleng harapin. Wala akong nakikita pang pagbabatayan sa pananagutan nila, paparusa sa ginawa ng sultan at ng kanyang mga kadasunod. DILG nababahala sa epekto ng Sabah standoff sa relasyon ng Pilipinas at ng Malaysia. Punto lang dito is makakasira ito sa magandang relasyon ng ating dalawang bansa. Grupong nanloob sa tanggapan ng DSWD sa Davao. Inudyukan lang mga sangkot, hindi lahat biktima ng kalamidad. Hindi po sila ganyan kikilot kung wala pong nag-uudyok o nag-agitate sa kanila. Ang pag-raffle naman ng DAR sa pamamahagi ng lupain ng Hacienda Luisita, inalmahan ng mga magsasaka. Ang may kapangyarihan po pagdating sa pagpapatupad po ng kasong ito ay ang kagawaran ng reformang agraryo. Hindi po kahit sino pa man, kahit sinong grupo. Malitang pagkalakalan nila residente sa 7 bayan sa Pangasinan, nabigyan po ng livelihood project ng DOLE. At abroad, resignation ni Pope Benedict XVI. Epektibo na ho bukas. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules sa 27 ng Pebrero 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Wang de la Peña. Tayo po'y live na live sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DYKR 1161 RMN Calibo, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at sa DXMB 648 RMN Malaybalay. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mga kasama, wala pong criminal liability o pananagutan sa batas ang Sultanate of Sulu at ang mga taga-suporta nito sa pagdadala ng mga baril at pagtungo sa Sabah, Malaysia. Sa interview ng RMN, sinabi ng Attorney Moniz Guerra na wala pong batayan ng gobyerno ng Pilipinas para kasuhan ang Sulu Sultanate at mga supporters nito. Hindi umano matatawag na paglabag sa batas ang pag-angkin ng Sulu Sultanate sa Sabah. Hindi rin masasabing iligal ang mga baril ng mga taga-suporta dahil wala po ebidensya na ito ay walang mga lisensya. Bukod pa sa hindi ito ginamit sa pananakot, pananakit at panggugulo. Matatandaan kahapon nagbanta si Paulong Noynoy Aquino na kakasuhan ng Sulu Sultanate at mga taga-suporta dahil sa pagsugod at pananatili sa Sabah, Malaysia. Wala akong nakikita pang pagbabatayan, criminal liability nating matatawa, pananagutan nila na sa revised penal code o anong makas nating umiiral na paparusa sa ginawa ng sultan at ng kanyang mga kadasunod.
Sa puntong ito, tanging ang Malaysian government lamang ang may karapatan na maghain ng kaso laban sa mga claimant at supporters. Ang tingin ko, mas dapat tingnan kung sa parte ng Malaysia mayroong paglabag sa anumang batas ng nasabing bansa ang ating mga kababayan kasama na dyan si Sultan at ang kanyang mga tagasunod. Sa opinyon ng batikang abogado, hindi umano solusyon ang panggigipit ng gobyerno sa mga claimants, kundi dapat ay suyuin at kausapin sila ng pamahalaan. Naniniwala rin po mga kasama si Esguerra na may basehan ang paghabol ng Sultanate of Sulu sa Sabah. Now, how to resolve this? Maraming hindi legal Sir. hindi political at diplomatic. Siguro, panunuyo at pagpapaunawa roon sa Sultan at sa kanyang mga tagasunod na hindi ito ang pamamaraan o ano man yung ibig nila makamit. Si Attorney Mon Esguerra sa interview ng RMN. Samantala, iba naman ang paniniwala ni DILG Secretary Marojas na nagaganap na standoff sa Sabah, Malaysia. Sa interview ng RMN, sinabi ni Rojas na hindi lamang batas ang issue sa ginawang hakbang ng Sultanate ng Sulu, kundi ang magiging epekto sa relasyon ng Malaysia at Pilipinas. Nababahala rin umano ang gobyerno sa kaligtasan ng mahigit 800,000 mga OFW na naninirahan at nagtatrabaho sa Malaysia. Sa move ng Sultanate, nalalagay sila sa peligro. Pati yung hanapbuhay ng ating mga kababayan doon. Punto lang dito is makakasira ito sa magandang relasyon ng ating dalawang bansa. Si DILG Secretary Marojas sa interview ng RMN. Sa kaugnay pa rin balita ang pagpapawi mga kasama dun ho sa mga miyembro ng Royal Army. Hindi nangangahulugan ang pagtalikod sa Sabah claim. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Naniniwala nga sa Apostolic Vicariate of Follow Bishop Angelito Lampon na hindi pagtalikod ng Pilipinas sa pagbawi ng Sabah ang ginagawang pagpapawi sa membro ng Royal Army ng Sultanate of Sulu na nasa Malaysia. Ayon kay Bishop Lampon, layunin lamang ng pamahalaan na magkaiwas sa gulo at pinangangalagaan lamang ang seguridad ng mga kababayan na natin na lahat datu. Sinabi pa ng obispo na masyadong delikado ang kalagayan ng mga ito sa Sabah, lalo't nagbigay na ng ultimatum ang Malaysian government. Gayunpaman, tiniyak ni Bishop Lampon na patuloy ang sinasawang panalangin ng simbahan na para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Sabah at umaasa na matatapos ang sigalot sa isang mapayapang pamamaraan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Samantala ay tukoy na ng Department of Social Welfare and Development ang mga rumansak at nagnakaw ng mga bigas sa lokal na tanggapan nito sa Davao City. Sa ngayon ay inihanda na ang mga kaukulang kaso laban sa mga ito. Sa interview ng RMN kay DSWD Secretary Dinky Suliman, batay sa report ng lokal na PNP sa Davao, lumalabas na may mga nag-udyoko sa mga residente doon na gawin ang pangransak sa kanilang bodega. Bukod dito, hindi rin anya lahat ng mga salarera ay biktima ng bagyo at mula ho sa mga lugar na nasalanta ng trahedya. Hindi po sila ganyan kikilos kung wala pong nag-uudyok o nag-agitate sa kanila. Nabanggit na po ng PNP, sila po yung nagkilala at nagtukoy kung sino po yung mga leader ng Barong Katauhan. Ang alam po nila ay mamimigay daw po si Vice Mayor Duterte ng food packs kaya sila sumama. Kasabay nito, handa naman si Suliman na sagutin ang anumang alegasyon laban sa kanyang tanggapan. Kabilang na yung pagtatago raw ng mga relief goods at ang hindi tamang pamamahagi nito sa mga nasalanta ng bagyo. Ma-account po namin yan lahat. Maglalabas po kami next week. Ma-accounting namin lahat yan. Kausap ko lang ho si Executive Secretary Ochoa. Humihingi ho siya ng report at may report po kami isasubmit by lunchtime po. Samantala, pinaimbestigahan na rin ni Governor Arturo Uy ng Compostela Valley ang pagkakakilanlan ng mga romansak at tagnakaw ng mga pagkain sa tanggapan ng DSWD sa Davao City kahapon. Una nang lumabas ang balitang kinakaramihan dito ay galing sa Compostela Valley at nagawa ho ang pagnanakaw dahil sa kabiguan ng lokal na pamahalaan na bigyan sila ng relief goods. Sa interview ng RMN, sinabi ni Uy na maayos naman ang relief operations ng kanyang probinsya kaya't imposibleng gawin ito ng kanyang mga kababayan. It's very unfortunate na rinig ko na mayroong taga-Combal but I have to verify it, to see to it kung taga-Combal ba talaga yun. Gusto ko kunin yung pangalan nila, kung anong purok sila, anong barangay, para i-verify ko rin doon sa mga barangay officials kung how true na hindi daw sila nakatanggap. Sa nangyaring insidente, tinatayang 10,000 sako ng bigas ang nanakaw ng mga umano'y biktima ng Bagyong Pablo sa buong Region 11.
Dalawang miyembro naman mga kasama ng NPA ang kumpirmadong patay sa naganap na engkwentro kahapon sa barangay Lacambini, Tuaw, Cagayan. Sa interview ng RMN kay Cagayan Police Director Senior Superintendent Gregorio Lim, bago po ang engkwentro, nakatanggap sila ng report na may mga hindi mabilang na armadong kalalakihan ang naglilibot sa nasabing barangay. Ani alas 2 pa ng hapon na makasagupa ng pinagsahan na puwersa ng PNP at militar ang mga rebelde na nagresulta ng pagkamatay ng dalawang miyembro nila. Wala namang nasawi na sugatan sa panig ng otoridad. May information na natanggap ng ating kapulisan doon sa Cagayan na may mga armadong kalalakihan sa barangay Lacambini. Wow. At nung malaman ng information, nag-organisa ang ating mga kapulisan kasama yung Regional Public Safety Battalion, ang Region 2 at ang ating Public Safety Company at nagkandak ng operation sa bayan ng Lacambini. Pagkatapos noon, 2 o'clock ng hapon, na-encounter nila yung mga NPA sa lugar at nagresulta ng dalawa yung killed in action sa CNN. Government troops sa atin ay negative. Na-recover din po ng PNP sa grupo mga baril M16, M14 rifles at kalibre 45. Sa ngayon inaalam na ng Cagayan PNP ang pagkakailanlan ng nasawing rebelde. Inulan ng reklamo naman ng planong raffle ng Department of Agrarian Reform sa pamamahagi ng 4,000 hektarya ng lupa sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita sa Tarlac. Ayon sa ilan ng mga magsasaka, hindi maganda yung kung idadaan ho sa raffle o bunutan ang pamamahagi sa kanila ng lupa dahil marami sa kanila ang nakapag-umpisa na ng kanilang mga pananim rito. Pero paliwanag naman ni DAR Undersecretary Anthony Palongao sa interview ng RMN, ito ang paraan para maipamahagi ng maayos at makatarungan ang mga lupa sa kanila. Ay hindi po, ang may kapangyarihan po pagdating sa pagpapatupad po ng kasong ito ay ang kagawaran ng reformang agraryo. Hindi po kahit sino pa man, kahit sinong grupo. Gawin po namin dito, titingnan po namin kung ano po yung mga gusto nila. I-consider po namin, maaari po namin gawing input sa amin pong binabalangkas sa plano pagdating po dyan. Pero amin pong tanging layunin dito ay magkaroon po tayo ng maayos at makatarungang pamamahagi. At hindi naman po pwede na porke nakapwesto na po ang isang tao, hindi na po dapat galawin. Bago ho kasi anya ibigay ang parte ng lupa ay kailangan pa nila itong ayusin at sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ay makukuha na ng mga benepisyaryong nasa listahan ang kanilang parte. Po talagang may-ari pa ng partikular na bahagi dahil ito po, ang ginawa po natin sa araw na ito ay nilabas po natin yung final na listahan at ito po mga benepisyaryong nakatala po dito ang bibigyan po ng titulo sa loob ng 2 o 3 buwan. At ang pwesto po nito ay ito pong aayusin pa po natin. Wala po may karapatan sa kahit anong partikular na bahagi ng lupain. Nabatid na nasa mahigit 6,000 magsasaka ang maghahati-hati ho sa Hacienda Luisita na matagal nang hiniling nila sa pamahalaan. Mga kasama yung pong hinain ng Davao Typhoon victims dapat tugunan ng pamahalaan. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Nagpayag ng pangamba si Senate Committee on Justice and Human Rights at Chairman Senator Francis Chis Escudero na magresulta sa isang humanitarian crisis ang sitwasyon ng mga residente sa Davao na naging biktima ng Bagyong Pablo. Naniniwala si Escudero na ganito ang magiging resulta kapag pabagal-bagal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagtugon sa hinaing ng mga Davao Typhoon victims. Ang panawagan ni Escudero ay kasunod ng ginawa ng mga itong panloloob sa tanggapan ng DSWD sa naturang lalawigan at pagkuha sa mga nakaimbak doong bigas at iba pang relief goods. Ayon kay Escudero, dapat solusyonan ng DSWD ang ugat ng nabanggit na marahas na hakbang ng mga taga Davao upang hindi na ito maulit muli. Dapat sana ay naging maagap ang DSWD sa pakikipagdialogo sa mga residente at pag-alam sa mga pangangailangan nito para hindi na sila naging desperado at nagresulta nga sa pagransak nila sa DSWD Regional Office. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak, RMN. Radyo mo, Nationwide RMN News, Negosyo. Kasama sa mga residente po, 50 ito lahat. Mga residente mula sa 7 bayan sa Pangasinan. Ang magandang balita ay nabigyan ng pangkabuhayan ng negosyo sa Kariton o Nego Cart, isang livelihood project ng Dole. Ayon kay Arlene Valdez, Labor Communications Officer ng Dole Region 1, layo nito na matulungang kumita ang mga residenteng walang trabaho.
O kaya naman po nagtatrabaho pero maliit pa rin ang kita. Sasalalim rin ang mga benepisyaryo sa pagsasanay tungkol sa produksyon at pagpapatakbo ng negosyo para matsak na mapaunlad nila ang pinagkalob na pangkabuhayan. Ilan sa mga nego-card ay ang fishball, balut, gulay, mani at iba pa. RMN News Abroad. Sa Roma, epektibo na ho simula bukas, February 28, ang pagbibitiw ni Pope Benedict XVI. Kauna niyan, sinabi ng tagapagsalita ng Vatican na si Father Federico Lombardi, tatawagin ang Santo Papa na Pope Emeritus o di kaya'y Roman Pontiff Emeritus matapos ang kanyang pagbaba sa pwesto. Bukas din ang huling pagpapakita sa publiko ng Santo Papa at ihahatid siya sa heliport patungong Castel Gandolfo kung saan ito maninirahan. Habang ipaubayan ho sa Vatican Police ang seguridad ng nagretirong Santo Papa. Bilang tradisyon ng Vatican, sisirain ho ang suot na fisherman's ring ni Pope Benedict XVI at pagsusuotin ito na isang bishop's ring. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon pong Miyerkules na tantanghali, 27 ng Pebrero 2013. Sa mga taga-Butuan, susunod na dyan ang Kuridas sa DXBC 693. Panoorin po aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube yan, itype lamang ang RMN News Nationwide. Sama niyo po sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas At Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. Oho, RMN Radyo mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide.